Good evening sa lahat ng mga solid, HTV positive at Sindak Short Stories listener. Just call me Ace. Wala po sa hinagap, Sir Red, na ang aming most recent na family vacation ay madudungisan ng kababalaghan. October 25 noon nang bumalik kami sa Cebu at nag-check-in kami around 5 p.m. sa isang hotel sa Cebu City. Dahil sa pagod at layo ng biyahe, nag-decide po ang lahat na mag-rest na muna. Yung room ko ay nasa tapat lamang ng room ng mother ko at ng mga pamangkin. Yung kay sister naman ay medyo napalayo dahil yun ang available nung time na iyon at ang room niya ay nasa gawing dulo po ng hallway. Around 8 p.m. we had our dinner. Meron din po kasing resto doon sa hotel. Since lahat ay tamad nang lumabas, kaya doon na rin po kami kumain. Goods lang din naman noon, Sir Red, sapagkat pagkatapos ng dinner, kanya-kanya ng balikan sa kani-kanilang mga room. Around 10 or 11 p.m. nang i-switch off na po yung mga ilaw at nahiga na rin ako sa bed dahil inaantok na rin ako. Maya-maya, may naririnig akong naglalakad. Ang paraan ng paglalakad niya, Sir Red, ay yun bang parang pasadya na kinikis-kis sa sahig yung tsinelas. Pero inisip ko na baka may dumaan lamang sa hallway. Pero after a few minutes, may narinig na naman ako na parang naglalaro ng cellophane. Yun bang parang kinakrample tapos maririnig mo yung tunog ng cellophane, tunog ng plastic bag. Ang nakapagtataka lamang, Sir Red, ng akin pong pinakikinggan ng maigi kung saan nanggagaling ang tunog. Nangilabot akong bigla dahil parang nasa loob mismo ng kwarto ko yun. At that moment, kinakabahan na ako kasi wala naman akong dalang kahit na anumang supot or plastic. So deadma lang nung una hanggang sa narinig ko na naman ulit yung naglalakad, pero this time parang ang tunog ay nanggagaling na po sa paanan ko. So ang ginawa ko, nagkunwari akong umuubo at kinapakapa yung switch ng ilaw sa gilid ng bed. 2 a.m. nang makatulog na ako at hindi ko na rin po switch off yung ilaw. Sa sobrang antok ko, hindi ko na po napansin kung ano ang mga sumunod na tunog na nagpaparinig sa akin sa loob ng kwarto. Kinabukasan nun, habang kami po ay masayang kumakain ng breakfast, kunento ko kay mama at kay sister ko yung nangyari. So parang ang KJ ko nga nung time na iyon, Sir Red, dahil ang saya-saya ng usapan tas biglang ganun yung segue ko. Pero sa halip na sitahin ako ni ate sa pagka-KJ kong iyon o kaya naman ay pagalitan din o sitahin ni mama, nagkatinginan sila. Sinabi din nila sa akin na maging sila daw pala ay may naririnig na naglalakad sa loob mismo ng kanilang kwarto at ang kanila naman pong naranasan bukod sa mga nabanggit ko ay meron din daw pong parang kumakaluskos sa wall. Para bang ini-scratch ito. 3 nights naming tiniis ang takot at sinabi ko na lang na mag-pray na lamang bago matulog o kaya ay magpa-music at hayaang naka-on ang ilaw. Hindi na rin po kasi kami lumipat ng ibang hotel kasi yun lamang po yung pinakamalapit sa airport at maganda din naman talaga yung place. Isa lamang din ang napansin ko nung bago kami umalis at mag-check out sa hotel. Meron palang isang abandoned house sa harap ng hotel na yun. Actually, kinunan ko nga po ng litrato and alam ko po na naisama na ninyo ito noon sa isang episode ng Subscriber Silakbot Stories. I really don't know, Sir Red, and I'm not very sure
kung ito bang abandoned house sa tapat ng hotel ay konektado sa naranasan namin this past few nights. Pero tumatayo talaga ang balahibo ko sa tuwing nasisilayan ko sa bintana ng hotel room yung abandoned na bahay na yun. Ako nga po pala si Kay. Very short story lamang ito, Sir Red, tungkol sa aking personal creepy experience. Gabi po noon at nasa bahay ako ng kaibigan ko. Nagkikwentuhan kami tungkol sa mga entities. Hanggang sa nag-decide po siya na maligo muna dahil talagang ang init-init and the fact na aalis talaga kami. So naiwan akong mag-isa sa kwarto niya. Doon ay napagdesisyonan ko na mag-picture taking sapagkat ang tahimik at ang boring naman kung wala akong gagawin. So habang nagsushoot na ako ng photo, bigla po akong may narinig na nag-Shh! Kaya sumagot tuloy ako ng, "Oh, tos ka na? Kabilis mo naman." Habang hindi tumitingin kung saan ko nadinig yung sutsut. Matapos kong kumuha ng litrato gamit ang aking phone cam, nilingon ko pero walang tao sa buong paligid. Kinabahan ako otomatiko noon, Sir Red. Pero nilibang ko na namang muli ang aking sarili. Pinagpatuloy ko lamang yung pagpipicture. Yung background ko nung time na iyon ay mga gamit ng aking kakilala. Gamit ng aking kaibigan. At nung akto na magpipicture taking na naman ako, narinig ko na naman ang sutsut. Hindi ko na lang talaga yun pinansin, Sir Red. Pero laking hilakbot ko nang tinignan ko ang shot ko sa cellphone. May itim na figurang tao na nakatayo sa likuran ko. Pero ang mas nagpatakot at nagpasigaw talaga sa akin noon ay nung mapansin kong namumula ang mga bilugan nitong mga mata. Nakita ko rin na para bang may ngipin itong figurang ito na animoy nakangisi sa akin. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko nung sandaling iyon kung saan ako tatakbo. Pero ang iniisip ko ay kailangan kong lumabas ng kwartong yun. Tinanong ako nung kapatid ng kaibigan ko kung ano ang nangyari at kung bakit ako sumisigaw at namumutla. Pero napailing na lamang ako. Hindi ko po sinabi sa kanila ang aking nakita at nakunan. In fact, Sir Red, i-delete ko na sana yung photo nun. Pero to my surprise, nung akin pong binalikan yung gallery ko, wala na talaga yung mga photos doon. Wala na yung larawan nung aninong itim na hugis tao na may malalaki, mabibilog at namumulang mga mata at nakangisi pa sa akin. Biglang nawala na parang bula. Hindi ko alam kung guni-guni, tinakot ko lamang ba ang aking sarili. Pero nakatitiyak akong naganap talaga ang bagay na yun. Kaya simula po nung gabing iyon, hindi na po talaga ako nag-stay sa kanila o kung kailangan ko mang bisitahin ang kaibigan kong iyon ay during daytime na lamang po ako nagtutungo sa bahay ng kaibigan kong iyon. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.